Dahan lang, Hera. Isipin mong may bata dyan sa sinapupunan mo. Nag-aalalang paalala ng uncle ni Harvey na sa pagkakasabi niya sa akin ay Atlas ang pangalan. Tumahimik ka, tipid at masungit na balik ng nobya niya na ang pangalan ay Himera. Napatawa naman kami ng mahina ni Harvey. Halos kanina pa kami dito natawa ng tawa dahil sa dalawang ito. Sobrang nakakatuwa sila, para silang aso at pusa kung mag-away. At ang mas nakatutuwa pa ay ang uncle ni Harvey, ang laging talo at ang nobyo niya, ang laging nasusunod sa huli. Pumunta sila sa lamesa namin dahil mas gusto raw ng babaeng dito pumwesto. Ano nga ulit ang pangalan mo? Kung kanina ay masungit ang tono ni Ate Himera kay Uncle Atlas, ngayon naman ay sobrang lambot at hinhin ng boses nito nang tinanong ako. Anya po, sagot ko naman habang nakatingin na rin. Lumipat silang tatlo sa lamesa namin dahil nagandahan daw sa akin si Ate Himera at gustong gusto niya akong makita palagi. Pakiramdam ko nga ay siyang ate ko dahil sobrang bait niya sa akin at marami siyang tanong. Gustong gusto niya akong kilalanin. Ang ganda-ganda mo, Anya. You look like an angel. Pagpuri niya pa sa akin habang tuloy-tuloy pa rin sa pagsubo at pagkain ng lechon. Ngumiti naman ako at alam kong namumula na ang mga pisiko sa oras na iyon. Grabe naman itong pamilya nila Harvey. Halos lahat sila ay pinupuri ako. Feel na feel ko tuloy ang pagiging maganda. Charot. Magaling pumili si Harvey ng gagawing nobya niya. Maganda nga si Anya, mahinhin at hindi katulad mo. Biglang singit ni Uncle Atlas na inaasar si Ate Himera. Si Ate Himera ay inirapan lang ito at tinulak palayo. Wala namang nagawa ang uncle ni Harvey kundi lumayo at kay Harvey tumabi. Bale kami ni Ate Himera ang magkatabi at sila ni Harvey at Uncle Atlas ang magkatabi. Gusto ko kapag nagkaanak ako katulad mo. You have a natural charm. Dagdag papuri pa nito sa akin. Kahit na ilang beses na niya akong pinupuri at sinasabihan ng mga magagandang salita, ay hindi pa rin ako sanay. Nahihiya pa rin ako. Ganun lang ang ginawa namin. Sinamahan lang namin sila Uncle Atlas at si Ate Himera na kumain dahil tapos na kami ni Harvey kumain ng breakfast. Hindi nga ako makapaniwala kay Ate Himera kung ang ibang tao ay karaniwang kumakain ng itlog, sinangag at umiinom ng kape sa umaga. Si ate naman ay kumakain ng lechon. Ganito talaga yata kapag buntis ka. Hera, we have to go. We have an appointment with Dr. Devika. Nagmamadaling sabi ni Uncle Atlas kay Ate Himera. Ayoko. Me and Anya are still talking, right? Pagtanggi ni Ate Himera kay Uncle Atlas na kanina pang gustong umalis. Nagulat naman ako nang tanungin ako ni Ate Himera. Sasabihin ko bang sumama siya kay Uncle Atlas o sasabihin kong mag-uusap muna kami? Napatingin na lang ako kay Uncle Atlas at sinenyasan niya ako na huwag pumayag sa gusto ni Ate Himera. Ate, siguro magpa-check up muna kayo. Just to make sure that the baby is okay. Lalo na po ngayon na kumain kayo ng ganyang pagkain. Baka po hindi okay sa bata yan. Paliwanag ko kay Ate Himera na ayaw pa talagang umalis. Hanggang kailan ba kayo mananatili dito? Gusto ko pa sanang makausap ka, Anya. Walang gana na saad ni Ate Himera sa akin. Napalingon naman ako kay Harvey dahil hindi ko din alam kung hanggang kailan kami dito. Until tomorrow, sagot ni Harvey. Bigla namang lumiwanag ang mukha ni Ate Himera nang marinig niya yon. See? Bukas pa naman uuwi sila, Anya. Let's go to Dr. Devika first. At pwedeng-pwede mo nang kausapin niyang si Anya mamaya. Dagdag pangumbinsi pa ni Uncle Atlas kay Ate Himera. Pumayag nga si Ate Himera
at umalis na sila para pumunta sa doktor. Ayaw talaga ni Ate Himera na naputol ang pag-uusap namin. Siguro ay ako talaga ang pinaglilinhan niya, pati na rin ng lechon. Hapon na rin ngayon at hindi pa rin ako nagsasawang magtampisaw sa napakagandang dagat dito sa resort ni Uncle Tyre. Sobrang ganda ng lugar at tuwang-tuwa ako kapag nakakakita ako ng mga maliliit na isda. Anya, take care. Baka malunod ka. Sa pagmamahal ko lang dapat ikaw malunod. Narinig kong sigaw ni Harvey habang nagtatampisaw ako sa dagat. Kanina pa tong lalaking to Hindi ako sinasamahan maligo sa dagat. Nagsawa na yata siya siguro. Ay palagi siyang naliligo dito. Dahil resort naman ito ng uncle niya. Malaya na rin siyang magsisigaw dahil kami lang ang naliligo sa dagat at wala nang iba. Umahon ako sa tubig at lumapit ako sa kanya. Sabay naman noon ay ang pagbibigay niya sa akin ng tuwalya. Corny mo. Naiinis na sabi ko. Ini-enjoy ko pa yung dagat kaso may panira. Kahit tuwik na ang araw ay hindi iyon masakit sa balat dahil mahangin dito sa dalampasigan. At kung ganito ba talaga, kaganda ang tanawin ay hindi mo maaalintana ang kahit anong bagay na saugabal para mag-enjoy ka. Kumbaga ang lugar na ito ay itinayo para hindi mo isipin ang mga problema mo. Nabaling naman ang tingin ko kay Harvey. Kanina pa siya sa telepono niya at hindi ko alam kung anong tinitingnan o binabasa niya. Siguro ay may kinakausap lang siya, kaya hindi ko na siya ginugulo. Inaaliw ko lang ang sarili ko sa pangungulekta ng mga magagandang seashells na gagawin kong palamuti at ipasasalubong ko sa nanay ko. Nakaupo lang ako sa buhangin at naghahanap ng seashells nang mapansin ko ang isang anino. Lumingon ako at nakita kong si Harvey na may dalang payong at pinapayungan ako. Napangiti naman ako dahil ang akala ko ay hanggang ngayon ay busy pa rin siya sa telepono niya. Get up! Nakukunot noong suad niya sa akin. Ang ngiti ko agad ay nawala dahil ayan na naman siya. Seryoso na naman. Bakit? Nakakunot noong saad ko din sa kanya. Kita naman niyang naghahanap ako ng mga seashells tapos aalis na agad kami. Anong bakit? Kanina ka pa sa tapat ng araw. Hindi nakakayanin ng sunscreen, maawa ka naman, baka masunog ang balat mo. Masungit na sabi niya sa akin. Napanguso naman ako ba't tumayo. Sabay ko na kaming naglakad at pinayungan pa rin niya ako. Habang naglalakad naman kami ay nakaramdam ako ng gutom. Siguro may nagutom ako katatampisaw sa dagat. Tumingin ako kay Harvey na hanggang ngayon ay seryoso pa rin ang mukha. Natakot tuloy akong magsalita at baka magalit pa ito sa akin. Mukhang bad trip Pero nung magagawa ko, nagugutom na ako. Wala na akong pake kung magalit siya. Gusto kong kumain. Harvey, nagugutom kasi ako. Pwede bang pagkatapos natin magbihis, dumiretso tayo doon sa nadaanan natin kanina? Yung seafood restaurant? Buong tapang nasaad ko sa kanya. Kung sakaling hindi niya ako pansinin, di wag. Ako na lang mag-isang pupunta at kakain. Sure, I'll text Uncle at last to go there. Di ba gusto kong makausap ni Ate Himera? Hindi ko maintindihan kung seryoso ba siya o sadyang wala lang talagang emosyon ang tono ng pagkakasabi niya. Pero hindi ko na inisip iyon dahil gutom na ako. At isa pa, kung wala sa mood itong si Harvey, ay mabuti na rin iyon dahil makakausap ko naman si Ate Himera. Anya, you're here. Unang narinig kong pumasok kami ni Harvey sa seafood restaurant na ito. Hi ate, kumusta check-up mo? Bate at tanong ko sa kanya habang inaayos ko ang upo ko. Thank God, ayos lang daw sabi ng doktor. But I have to get rid of oily foods. Sagot sa akin ni Ate Himera. Habang nag-uusap naman kami ay sila Uncle at Las at Harvey naman
ang pumipili ng kakainin namin. Mabuti naman at ayos si baby. Sundin mo na lang ang payo ng doktor ate. It's for you and the baby's sake. Saad ko naman para hindi na niya gustuhin kumain ng mga mamantikang pagkain. Ang mga pagkain na inihanda sa amin ay baked salmon, shrimp cocktail, sushi, lobster salad, grilled tilapia at marami pang iba. Nagpaalam naman sila Harvey at Uncle Atlas. Kami na lang ni Ate Mewa ang naiwan sa lamesa na nag-uusap. Busog na ako sa pagkain at busog na din ako sa mga kwento ni Ate Mewa sa akin. Napakadaming exciting na nagawa sa buhay niya. Tulad na lang kung paano siya niligawan ni Uncle Atlas. Sinasabi ko sa iyo, Anya, yung lahi nila Harvey, malakas ang appeal at charisma ng mga yan sa babae. At first, I don't like Atlas, pero napalambot ako ng mokong na iyon. Madaldal na pagkakasabi sa akin ni Ate Himera. Totoo naman, halos lahat ng mga babae ay pansin ang mga bega, ang pamilya nila Harvey. Kahit ako ay pinipigilan ko ang nararamdaman ko kay Harvey, pero bumigay din ako. Gaya nga ng sabi nila, the longer you hide your feelings for someone, the harder you fall for that person. Ikaw, paano ka ba niligawan ng pamangkin ng nobyo ko? Tanong sa akin ni Ate Himera. Hindi naman ako niligawan ng lalaki na iyan Basta hindi ko rin alam. Bigla ko na lang siyang sinagot. Naguguluhan na sagot ko sa kanya. Hindi naman kasi talaga ako niligawan ni Harvey. Ang naalala ko lang ay yung nag-stargazing kami at nag-confess ako sa kanya. Nagtapat din siya ng nararamdaman sa akin. Tapos sinagot ko siya nung araw na ginanap ang pageant. Kinulam yata ako. Natatawang dugtong ko pa at sabay kaming tumawa ni Ate Himera. Kinulam din yata ako, kaya siguro binuntis agad ako ay para di na ako makatakbo sa kanya. Dagdag din ni Ate Himera, kaya mas lalo pa kami nagtawa ng dalawa. Masarap kausap si Ate Himera, sumasabay siya sa trip ko. Tumawa lang kami ng tumawa hanggang wala na kaming maitawa pa. Sobrang saya namin habang nagkukwentuhan. Kahit na bata pa kayo, magandang maging seryoso kayo sa isa't isa para hindi na kayo maghahaliga pa at maghahanap ng para sa inyo pagtanda ninyo. Make your love last, trust, and face each other's problems together and grow together. Naputol ang pagbibiroan namin sa isa't isa. Sabihin niya ang mga katagang iyon. Grow together. Kasunod naman noon ay ang pagdating ng mga nobyo namin na sinusundo na kami. Pareho silang nakahulikip-kip at tinitingnan kami na para bang sinasabi na umuwi na kami. Ang mga mukha nila ay akala mo sila ang nag-aalaga ng mga anak namin, tapos kami ang mga pabayang ina. Grabe sila. Love, gusto ko ng spicy chicken wings. Malambing na sabi ni Ate Himera sa uncle ni Harvey habang naglalakad kami sa dalampasigan. Magkalapit lang pala kasi kami ng kwarto, kaya sabay na rin kaming umuwi. Tumigil ka, Hera. Ilang beses na kitang pinagbigyan. Matigas na sambit ni Uncle Atlas kay Ate Hera na naglalambing sa kanya. Kanina ay napakasungit niya kay Uncle Atlas, pero ngayon ay nilalambing na niya ito. Siguro ay para makuha niya ang gusto niya. Please, naputol na lang ang sasabihin ni Ate Himera dahil binuhat siya ng nobyo niya na pa-bridal style at naunang naglakad sa amin. We have to go, Harvey and Anya. May patutulugin lang ako. Paalam sa amin ng uncle ni Harvey. Napatingin naman ako sa paligid namin. Gabi na at kitang-kita ang bilog na buwan na lalong nagpaganda at nagparomantik ng lugar. Mahangin, tahimik, at tanging alon lang ang maririnig mo. Payapa. How's the food, baby? Tanong sa akin ni Harvey at pinagsiklop ang mga kamay namin. Kasabay din noon ay paghawi niya sa buko at ang pagtama ng mga mata namin sa isa't isa.
Okay lang, masarap. Sagot ko. Bumalik na ang tingin niya sa harap. Kailangan mong bumawi sa akin bukas. You're always with Ate Himera today. I didn't have quality time with you. Sambit niya sa akin na nagtatampo na naman na parang bata. I love you, Anya. Someday I will marry you. Saad niya sa akin at ninakawan ako ng halik at kumaripas ng takbo. Hoy! Natatanging sigaw ko na lang ay tumakbo na din para habulin siya. I love you too, Harvey. I wish I will be the girl you will marry. I really wish.